3 lang? Naku, kayang-kaya ko to. Easy. Ano? Talaga ba? Ang hirap naman ito. Ba yan? Ma'am, excuse me po. May sasabihin po sana ako sa inyo. Oh, Rods, bakit? Ano yon? Paano ba? Aray, sakit! Ma'am, sorry. Sorry po. Pumunta ka ngayon sa guidance office. Now! At bukas na bukas, papuntahin mo rin yung mga magulang mo dito, ah. Guys, ang hirap ng first task. Napaka-guidance patuloy ako. Ay, naku. Buti pa to, madali lang. Ha? May barya ka ba? Palimos naman, no. Pangkain ko lang. Sandali lang po. Eto po, Nay. Ang bait mo naman, ha? Salamat, ah. Ano naman kaya yung next task ko? Ay, si Mama? Naku, madali lang yun. Maano po yung pinapanood nyo? Nanonood kasi ako ng movie dito sa Lokloknak. Alam mo, ang ganda-ganda ng pinapanood ko. Pinapanood ko yung Our Fault dito. Ang ganda-ganda. At makakapanood ka pa dito ng movie, anime. Di ba gusto mo yun? Okay, drama, American TV show. Mapaparoon mo lang siya ng libre, nak. Alam mo man, napapansin ko, ang blooming nyo po ngayon. Maganda po kayo ng paganda eh. Sana all. Napansin mo pa yun? Doon namang anak ko eh. Di ko na nga masyadong pinapansin yung kagandahan ko. Diyos ko anak, gumaganda lang naman kasi ako kasi palagi akong nalililigan ng papa mo. Inaaraw-araw ba naman? Ha? Bakit ganun? Dapat na kompleto ko na to ah. Kinompliment ko naman si mama. Bakit kaya ganun? Kinompliment ko naman si mama. Pero bakit? Hindi ko pa rin nakompleto yung task. Bunso, nakita mo ba kung nasan si mama? Nasa loob pa si mama, ate. Ganun ba? Pero ate, maiba tayo. Napapansin ko, bagong ribbon ka. Taray, new look siya, oh. Ang ganda naman talaga ng ate ko. Ano ka ba? Parehas din naman tayong maganda. Kasi ako yung ate mo. Siyempre, nagmana ka sa akin. Ano? Rhea? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-i-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit! Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to.
Saan ko pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun ng high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano mong ginagawa niyo dito? Please, bigyan mo ako ng kahit 25% na kayamanan lang. Ano? 100%? So, ibig sabihin, mayaman na ako. Maalis na ako Papasok na po ako. Anak, 100% pala yung nakuha mo. Naku anak, bakit hindi mo yan private? Bakit ko naman po ipa-private, ma? Kasi anak, titingnan natin kung sino ba yung mga taong kilala ka lang kapag may pera ka. O kung may kailangan sila sa'yo. Tapos kapag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Sa bagay. Sige po, ma. Alam mo kasi anak, sa panahon ngayon, marami na talagang taong mapagsamantala, mapagpanggap, o di kaya manggagamit.